Hi guys and welcome again to another episode of Geeks Out of Nowhere. So, ako muna ulit ang inyong host, ang babangka muna sa episode na to. Wala pa yung mga iba nating kasama. Pero syempre, hindi lang ako nag-iisa ngayon. Meron tayong guest for this episode, no? Syempre, pinagandaan natin to. Pinagandaan rin ng guest natin itong pagbisita niya Siyempre. sa atin. Oo. Syempre kung ngayon fini-feature to for our several episodes or upcoming episodes na ipapalabas, no, we're featuring FPW wrestlers because of, alam niyo naman, malapit na yung unang FPW astig ng taong 2025. So that would be happening on March 23. Tama? Ano? Tama. March 23, 2025, 2 p.m. at Big Studios sa Makati. And syempre yung unang salvo natin na na-feature natin yung si Legendarius. So thank you very much for watching that episode, no. So hopefully magtuloy-tuloy pa nasuportahan nyo kami, and also panoorin yung mga susunod pang mga wrestlers na i-feature natin sa ating podcast. And without further ado, I will introduce to you ang taong may pinakamalupit na sling blade sa Pilipinas. Number 6. Pero di sa balota. 6-man ng FPW. Walang iba kundi si Dax Saviera. Pala. Sorry. Hello. Boss Dax. Sa mga nanonood. Hi. Kumusta? Parang medyo sumisipol ng konti yung audio mo. Okay. Sa hangin siguro. Okay na. Medyo okay na. So, musta naman, okay, Boss Dax? Ayun, okay naman. Ito, maraming deadline. Maraming deadline ito. Buti naman na paunlakan mo kami for this episode, no? Oo naman. So ikaw. lakas naman namin sa Boss Dax. Basta kayo. Yan. So sige, pag-usapan muna natin yung origin story ni Dax Saviera. Paano siya napunta sa local wrestling scene? Kayfabe ba to o yung totoo? So, yung history ko sa wrestling, bale, lang, sobrang random lang eh. Year 2014 ata or 15? Parang lang, wala akong magawa sa opisina, parang free time, so lunch break. So, parang wrestling fan ako eh. So, naisip ko lang na meron kayang wrestling dito sa Pilipinas. Ganun lang. Tapos ginugel ko lang, tapos nakita ko yung PWR. Ano pa siya noon, sinistream pa siya sa website ng News 5 noon before. So, pinanood ko siya. Napanood ko yung PWR live sa PWR live ba yun o Renaissance? Basta parang yung show nila, parang big show siya eh. Tapos nakita ko sila Ralph, yung Mabayashi, yung mga OG pa noon, wala pa, yung mga wala na ngayon, si Ralph, parang si Ralph na lang yata yung ang natatandaan ko pa noon sila Mayhem Branigan, apa ba? Mayhem Branigan, si John Mark Di Manalo. Mark Di Manalo. Yun yung napanood ko doon sa video na naka-stream noon. So, parang sinearch ko. Actually, ayun nga eh. Sinearch ko siya, tapos hindi ako aware na kasama pala ako sa parang Facebook group nung PWR dati. Parang hindi ko siya, parang hindi ko siya pinapansin kasi akala ko parang lang siya, parang wrestling fans lang talaga. Tapos eventually nakikita ko may title belt na, ba't may title belt na rito? Parang ganun. So nag-curious na ako, hinanap ko na yung mismo page ng PWR. May wrestling na dito sa Pilipinas. Tapos inabangan ko na sinabi ko sa sarili ko na once magkaroon to ng parang tryouts, sasali ako. And then 2015 ba yun? Parang nag-announce sila ng bootcamp. So ayun na, doon na nagsimula. Nag-message ako sa page.
Tapos sinabi nila ganito ganyan, punta ka sa ganitong lugar. And then yun na, doon na nagsimula. Doon na nagsimula yung wrestling journey ko. Yun. So, medyo mahaba na rin yung tinakbo ng career mo sa local wrestling scene, no? And sabihin na lang natin na you are one of these you're part of the resurgence of Pinoy wrestling sa Pilipinas, no? Anong masabi mo na ngayon ang dami na ulit na sumusubok ng wrestling ulit? Also, marami na rin nagiging fans ngayon ng local wrestling scene. Natutuwa naman ako kasi syempre bilang nasa industriya tayo ng wrestling, gusto nating lumago yung industry dito sa Pinas. So nakakatuwa naman na nagiging mainstream na yung WWE ulit. Tapos nakikilala na rin yung ibang promotions. Tapos unti-unti dumadami na rin yung may alam sa local scene. So nakakatuwa na siya ngayon. Parang hindi na siya parang hindi mo na siya hindi na siya parang yung itatago mo na wrestling fan ka. Pwede mo na siyang i-open sa lahat kasi mainstream na rin siya ngayon eh. Yes. Actually, dito hindi na siya nakakahiya talagang i-pagsabi. Oo. Parang hindi ka na mag-expect na, fan ka niyan, parang di ba peke yan? Parang ganun. Parang hindi na ganun eh. Parang sobrang open na ng tao sa wrestling ngayon eh. And which is nakakatawa. And sabihin na rin natin na parang karamihan ng fans nag-mature na kasi dito they saw beyond the sabihin natin kayfabe, di ba? So pero ang kagandahan ngayon sa wrestling is that they are blurring the lines of reality and wrestling. And fiction. So parang ang saya panoorin kasi meron ka pa ring at the back of your mind meron pa ring tinatawag na yung basta parang meron ka pa ring side na naniniwala ka na para siyang totoo pero in reality scripted siya or predetermined na siya, 'di ba? Nakakadala pa rin yung storylines nila. Pati yung mga backstage chismis parang i-incorporate na nila sa storylines. Parang ganun eh. Yes, totoo. So, going to other stuff, no. Sino muna yung mga naging wrestling influence mo? Syempre si Edge o si Cope na ngayon sa AEW. Pa lang eh, high school pa lang ako siya na talaga yung idol ko talaga. Kaya ako may spear. Sa yung influence ganun. Tapos si Finn Balor ngayon. Si Finn Balor yung naging idol ko ngayon. Kaya ako may Sling Blade sa kanya ko kinuha. Anong masabi mo sa takbo ngayon ng career ni Finn Balor? On the one side, parang okay, sige, every week siyang nasa TV, every week siyang may segment. Pero yung kabaligtaran, parang nandun na lang ba siya para kumain ng pin. Finn Balor na araw yung pangalan niya ngayon eh. Kasi kumakain na siya ng pin eh. Parang anong direction niya ngayon? Wala siyang or parang magta-trust na lang ba tayo kay Triple H na i-book yung mangyayari sa kanya? Total, meron naman siyang build-up ngayon eh. So, malalaman natin. O nga eh. Medyo parang I'm also looking forward for Finn Balor's push then for this year kasi dito ang laki ng pinirmahan niyang contract sa WWE. Hindi pa siya too late. Saka sobrang short lang nung reign niya na as Universal Champion eh. 24 years nga lang. Shortest. One of the shortest championship reigns yun So, kwento mo na yung yung origin story. So, pag-usapan naman natin yung wrestling career mo. So, okay. You started at PWR and naalala ko pa noon, meron ka pang blindfold noon eh. Tama. So, how did you arrive with that kind of yung evolution ng mga gimmicks mo from that and then to now as Dax Xaviera, the sixth man? Okay, nagsimula yung
wrestling career ko, ang gimmick ko nun is yung parang tribal na Pinoy na parang ganyan. May headdress, tapos parang Ifugao vest, parang ganun yung gimmick ko nun eh. Kasi tapos Tagalog ng Tagalog. Kasi mas komportable ako sa ganun eh. Parang, tsaka fan ako ng Philippine folklore kasi. So, yun, in-apply ko siya sa wrestling character ko. And then, parang, hindi siya nag-work. So, ang ginawa ko, parang ginawa ng mga bookers nun, parang, Dax, ready ka na. Tapos binubuna ako. Dumating yung time na around 2017 ata. Binubuna ako ng tao kasi hindi na sila ang tawag doon, parang nag-a-attach so, parang binubunan nila ako. So, sabi ng mga booker nun, Dax, heel turn nga na. Ako okay lang naman sa akin, basta kung ano yung mag-work. So, ayun. Revolution X 2017 ata. Doon na nag-unti-unti na nag-heel, na ako ng heel turn. Tapos, around that time, 2017, early 2018, ayun na, nag-heel turn na ako. Parang yung naging character ko naman is yung parang na-obsess ako dun sa All Out War Championship pa nun. So, pinangalanan ko siyang Aurora. Nice name. Tapos yun, yun yung hinahabol ko siya ngayon. Tapos, ayun na. Nung natalo ko si AB3 sa All Out War Championship, nung una parang hindi pa parang in shock pa yung tao eh. Pero eventually, nakukuha ko na yung momentum. Parang, parang nasasakyan na nila yung ginagawa ko. Nagcha-chant na sila ng Dadax. Ayun. Doon na rin yung dumating yung time na parang nagba-blindfold na ako. Yun na yun, part na yun. Tapos, kasi yun parang, ang ko doon, parang walang ibang nakikita si Dax, kundi si Aurora lang. Kaya siya naka-blind. Pero, rin yun, kasi fan din ako kasi ng Nier Automata. Oo nga. So, naka-blindfold ako noon, tas all black yung outfit ko. And then, ka pa nun? Mahaba pa buhok mo nun? Mahaba pa buhok ko nun. Yun tapos itong Revolution X yata yun, parang nagpakulay. Lang, hindi naman totally nagpakulay. Parang yung lang, yung temporary hair color lang na silver. Para yun, para sa Nier Automata nga. Nice. And then, syempre, you eventually become the all-out war champion. So, from the previous promotion, PWR. So, can you take us through that journey, kung paano mo pinagpaguran makuha tong championship na to? Tawag dito, parang nasa, ang tawag dito, sorry, may mental block ako. Okay lang. Kulang kasi talaga tulog eh. Kasi, to, parang may program kami noon nila, EB3, si 4, tsaka si Sandata noon. Na kami yung magkakalaban sa All Out War Championship noon. Tapos, parang, inanuhan nila, parang nilapitan ako ng mga bookers. Parang, na to medyo okay lang pa mag-kayfabe off ako. Okay lang. Hinedsa pa nila na ako ng bookers na Dax, Renaissance ko na panalunan sa Renaissance, ibibigay na namin sa iyo yung championship, mag-ready ka na. Ayun, so yun, pinagandaan ko na lang talaga siya, parang syempre magcha-champion ka, hindi naman pwedeng hindi ka hindi ka magpakitang gilas. So pinagandaan ko siya. Parang 3-month build ata yun from nung sinabi nila sa akin hanggang nung napanalunan ko siya. So, ayun. Nung time na Renaissance, napanalunan ko na siya. Medyo parang hindi pa siya hindi pa siya, yun yung sinabi ko kanina, hindi pa siya na-absorb ng tao. So, inunti-unti ko siya. Ako ng character work.
Di naman sa pagmamayabang, medyo yung talaga character work. Medyo ace ko talaga siya. So yun ang tinrabaho ko. Ayun, unti-unti sumasakay na yung crowd. Nag-aano sa kahit hila ko, nag-aano sila sa akin, nag-cheer sila sa akin. Ayun. So, yun nga, na-discuss mo na rin kanina yung yung process of connecting to the fans, no? So, ano sa tingin mo yung nagpahirap sa'yo on how to connect with fans when it comes to your gimmicks? Siguro yung iwan ko ba, bakit parang hindi makarelate yung crowd sa tribal gimmick? Masyado ba silang konyo or anything? Parang ganun. Sorry. Parang hindi sila makarelate eh. Hindi sila makarelate dun sa character eh. So, kinailangan ko siyang ibahin. Ayun, parang may nagkakaroon na ng time na nakikipag-usap na ako sa crowd, pinaglalaro ako na yung crowd. Tapos kumaagat naman, nagki-click naman sa kanila. So, ayun. Ganun lang, character work plus crowd work na rin. Well, eventually, it paid off naman eh. Pero, papunta tayo dun sa isa sa mga nagpaputol nung momentum mo, which is yung pandemic. Eh, no? Alam natin, daming nahirapan doon. And also, nahirapan ka din doon. So, nung nalaman mo na babalik na yung PWR, babalik yung PWR as FPW. What was your reaction nun? And pinagandaan mo rin ba ito agad-agad or did you feel na kailangan ko munang i-pace yung sarili ko bago ko bumalik? Ayun. Bale, nung in-announce sa amin na pinagmitingan namin na magbabalik na kami at bubuo na ng ibang promotion, parang na-excite na ako. Kaso, siyempre, hindi pa ako makabalik agad kasi may mga commitments pa akong inuuna. So, siguro mga after 3 to 4 months ata bago ako nakasali ng training ulit, nakabalik. Parang ganun, parang November, parang ganun, hindi ko na maalala ko anong month. Basta, ayun, in-announce sa amin na babalik yung wrestling. Ako naman, parang wala pa ako sa kondisyon noon, wala talaga ako sa kondisyon eh. Kasi wala talagang kahit ano. So, ayun, first day ng pagbalik ko sa training, warm-ups pa lang, namatay na ako agad. Warm-ups pa lang. Biro yung training nila actually. Talaga biro ang training namin. Talagang mas ma-cardio siya. Talagang cardio mo ang titirahin sa training eh. So ayun, warm up pa lang, hindi na ako maagalaw. Kasi sobrang wala sa kondisyon, sobrang bigat ng katawan ko. Tapos ang init pa nun, sobrang init. So dagdag factor din. So ayun, medyo tinrabaho ko rin siya, yung cardio ko. Ayun. Hanggang sa hindi pa ako nabook nung pinakaunang test run eh, nung parang soft launch ng FPW. Nabook na ako nung second show na eh. Yeah. Oo, actually yung tama ba yung mawala ng lahat, wag lang wrestling? Oo, lahat wag lang wrestling. Yeah, actually andun ako, nanood ako nun. So it's one of happy ako nun kasi nagbalik na yung wrestling nun sa Pilipinas. I mean, the local wrestling scene has become restarted again. And yun nga, isa sa mga napansin ko nga nun is yung yung pagbabalik mo. Pero ibang ducks na yung nakita namin eh. So, what's your ano na yung nasa back of your mind na are you going to launch the ducks that we are familiar with from PWR or going on another direction? Ayun, nung bumalik ako, yun pa rin, yung kung ano yung iniwan kong ducks nung nawala yung PWR. Yun pa rin yung ginamit kong ducks nung bumalik yung FPW. Pero hindi rin siya nagwo-work, parang nagte-test in the waters muna ako nun. Parang may crowd reaction pero hindi siya yung typical na parang
yung dati. Nawala yung dati eh. Yung Dax chance nawala eh. So, tinrabaho ko ulit siya. Iniisip ko kung paano ko ulit ano yung crowd, paglalaroan yung crowd. So, ayun. Ganun pa rin yung basically parang napaka-generic ko pa noon eh. Parang yun lang yung may-ari ng pinakamalupit na Sling Blade, yun lang. Tapos wala nang iba. And then eventually dito napunta na tayo dun sa 6th number 6. And I remember ito yung pumatok nun sa crowd nung Unfinished Business, tama 'di ba? And then I was happy because actually ito later on ko lang nalaman na yung pala yung gimmick mo. And mali. Ang gusto ko lang sabihin is that later on ko lang nalaman na yung kaya pala na sumisigaw yung tao ng 6 is because of what you have done on the previous match, on the first match. Kasi nalate ako noon dating, sorry. Nalate kami nung kala namin. Oo. Lagi ako picture. Oo. Pero yun yung feature match mo at parang pre-show match nyo ata to ni Legendarius. Actually sa yun eh, sa Unfinished Business yun, tama. Doon ko dinibi yung 6th man kasi yun eh, parang sa mga practice matches talaga, ginagamit ko na yung basketball gimmick. Wala pa yung 6th man. Talagang basketball gimmick lang. Parang ako, airball shoot ako, and out of nowhere, parang wala lang. Ano lang siya, parang pinaglalaroan ko lang siya sa mga practice match. Tapos, dumating yung 5, yung teaser nila ng 5 on 5. Oo, 5 versus 5. So, ayun, inano ko lang yung sarili ko talaga na parang gusto ko maging 6-man, kahit sino, kahit anong team, go. Parang ganun lang. Tapos yun na, yung 6th man na yun, unti-unti, doon ko na na-incorporate yung ginagawa kong basketball gimmick sa mga practice matches. So doon na siya nagsimula. Unfinished Business, doon ko na siya dinebut. Yeah, and eventually, ito yung pumatok na gimmick mo sa crowd eh. As in, dito, from the start of the show hanggang sa matapos pag bumibilang yung ref ng 6 lahat sobrang nagtutok siya buong show talagang nag-aano yung crowd ng 6. Grabe. Until na-carry over pa siya until the next match. Until the next show. So parang thankful ko naman, parang sobrang accidental kasi yung 6th man gimmick talaga. Well, sabihin na rin natin na hindi na rin siya ganong accidental because tinrabaho mo rin dahil ang dami mo rin nilabas na mga short skit sa social media to release that gimmick, diba? And then eventually the people were able to connect with it eh. So thankful naman ako. Then eventually I think lang personally this is parang yung sabihin natin na naging relatable siya kasi nakikita ko yung connect mo doon. Pa yun. So it's a shade of your personality na nakikita namin na relatable and then eventually it connected to the crowd. Kaya I'm very much happy na okay, ganda ng gimmick ngayon ni Dax kasi yung mga tao maganda na yung reception and yung energy when they see you on the ring. Tsaka ang dali niyang i-chant one word lang 6 yun lang. Eventually bibilang lang yung referee pagdating ng 6. Bibilang lang yung referee, hintayin lang nila mag-6, yun na yun. Ayun. Ang dali mo lang talaga. Sorry. Pero ito lang, reaction mo lang dun sa, I want to get your reaction dun sa list ngayon ng power rankings ng FPW. Being Jeff Cobb, the champion, number 1 rank ngayon si Quattro, second is Chino Ginto, third is tama ba? Si Mike Badrigal yung number 2. Tapos Tino yata. Yeah, then Robin.
I'll check on the list muna. To. Yan, nakita ko na. Yeah. Number 2, number 2, Mike Madrigal. First is 4. Number 3, Chino Ginto. 4th is Robin. And 5th is Calinueva. Sa tingin mo, sino dapat yung number 6? Siyempre ako. Oh, that's a trap question. Siyempre. Ako ipipilit ko yung sarili ko sa number 6. No matter what. Of course. Well, trap question yun. Pero syempre, i-emphasize natin yung gimmick. Yeah. Libig na gimmick na tayo. Talagang sugod na tayo dyan. Number 6. Ayan na yun. Yeah. Pero yan, it's talaga it's parang yung yes chant ni Daniel Bryan. Yeah. Parang saya yung i-chant kasama ng crowd. Ayun, speaking of the crowd itself, ang napapansin ko nung una with comparing the FPW crowd to the PWR crowd before, na parang ang daming sa FPW parang ang tagal niya before nagkaroon ng yung energy ng crowd. Ang tagal nung build up before. Siguro this last show lang nakita ko yung energy ng crowd talaga na sustained all throughout the whole show. Nung nung launching pa lang kasi parang hindi ko nakita na hindi ko siya pa nakikita na yung crowd interaction with the wrestlers and all. Parang nangangapa pa. Compared compared pa nung PWR. So, what's your reaction na ngayon the crowd is getting along with the wrestlers, na during the matches makikita mo na the crowd is also getting into the match? Mas masaya siya ngayon kasi mas marunong na yung crowd ngayon mas marunong na yung Pinoy wrestling fans ngayon manood ng wrestling Kasi at least ngayon meron na silang background since nagiging mainstream na yung WWE, nakakapanood na sila, alam na nila yung ginagawa ng crowd sa mga shows. So, nagkakaroon kami ng mga shows o yung ibang promotions, ina-apply nila dito. Kung ano yung nakikita nila sa TV, ginagawa rin nila. So, nakakatuwa. So, yun nga parang, and then isa pa sa napansin ko nun sa PWR before is that yung merong mga naglilid ng chants or heckles sa wrestler. Hecklers. And then, pero sa FPW ngayon, once na may kahit na sino pwede mag-heckle. Kahit na sino pwede. Wala na yung isang grupo lang na nangunguna nung chant tapos sasabay lahat. Oo. Hindi naman lahat na sila. Yes. Marunong na sila manood talaga. Ako nga, actually ako sorry to admit, pero isa rin ako sa mga nag-heckle wrestlers. That's also kasi as part of my participation to the show. Crowd talaga Okay lang yun, walang problema. Pero yun nga, as far as ito, kasi yun yung, it's my part or contribution to feed to the energy of the match and of the show. So yun, hopefully wala naman akong na-offend na wrestler kapag nag-heckle ako or something. Wala naman. So sige, mapunta naman tayo sa yung mga most memorable match mo as a wrestler sa both either PWR or FPW. Sige. Siyempre, unang-una doon yung yung laban ko na napanlunan ko yung All Out War, which is versus AB3. Siyempre, memorable sa akin yun. Unang unang wrestling title ko yun. Tapos, ito yung isa sa mga pinaka-favorite kong match. Yung laban ko kay Robin, yung Pack of Gold for the All Out War Championship. Sobrang nagwalwal kami dun Ang saya lang. Ang sayang gawin ng mga ng mga gimmick matches na gano'n na may mga weapons. Sobrang saya niya. Yun, speaking of... Tapos si Robin. Sorry. Si Robin.
Go. Kasi Robin pa yung kalaban mo, which is isa sa mga pinakabaliw na wrestler sa PWR noon. So nakakatuwa, ang dami naming ginawang ko ano-ano. Yan. Ayun, no, speaking pala nung sa mga gimmick matches, lalo na yung All Out War, no. So, ito, iba kasi siya sa hardcore matches na it's hardcore match pa rin siya, pero it's a package in a mas wholesome. Parang ganun yung nakikita ko sa kanya. Depende na lang kasi kung sila Blood Sinsik yung nandun, talagang baliwan yun. Talagang papatayan yung mga yun. Sila Miguel Rosales, si Mike Madrigal. Yun yung all-out war na talagang patayan, mga matches. Yes. Pero kapag kami lang, medyo may comedy. And yun nga, no, it's one of the, sabihin nating brands of FPW is that wrestlers know how to blend comedy in the matches. And it's also part of storytelling and entertainment for the crowd to enjoy. And for me, na-appreciate ko yun kasi dito, hindi part siya ng experience for us fans, na hindi lang etong emotion yung nararamdaman namin. Yan, para multifaceted. Lahat ng emotions. So, parang sorry. Kaya talagang as art form talaga kasi lahat ng emotions pwede mong maramdaman. Depende kung saan yung ibibigay sa inyo ng mga wrestlers, ng mga artists, kumbaga. Yeah, true. So, yun nga, nasabi na natin yung part mo as yung your wrestler side. Pero may isa pa akong tanong pala. Anong ngayon nararamdaman mo, Teen Rider ka ni AB3? Wala, si AB3 talaga yan Talagang siguro na-trigger siya nung bumalik, nag-flashback sa kanya yung mga away namin sa PWR dati. Tsaka talagang manipulative din si si Darius Magaling siyang mag-manipulate Actually naman, siguro napanipulate dahil walang buhok dahil walang buhok si AB3, talaga pumasok sa ulo niya yung sabi ni Darius, kaya yun. Yun. If kung magkakaroon ulit kayo ng match with either Jason Rex, Legendarius, or AB3, sino yung gusto mong unahin sa kanila? Unahin? Oo. Naglaban na kami Jason Rex. Naglaban na kami Jason Rex Okay na yun. Tapo na natin yun. Siyempre gusto ko makabalik kay AB3. Siya yung unang-una. Tapos si Darius yung susunod. Yung final boss, kumbaga. Yeah. So, sasakalin mo ba si Darius with his turtleneck? Ay! Oo. Kunin ko agad yung turtleneck niya, ipipilit ko agad yung leg niya doon. While he's nakasuot pa sa kanya yung turtleneck niya. Sling blade ko yung turtleneck niya. Lang yan. Basta si boss boss Darius kasi mukhang na brainwash nga niya ako nung sa episode namin napanood ko nga Anyway, mabalik na tayo sa from being we discuss about or ask about your wrestler side, mabot na naman tayo sa iba pang facet ng buhay mo. We know that you're also an entrepreneur and also a clothing designer. So how did you come up with this yung business na to? T-shirt business. Ayun nga, isa yan sa mga magandang naidulot din ng pandemic. Hindi wala naman akong inaano no offense din sa mga ng pandemic, pero isa siya sa mga magandang nagawa ng pandemic kasi parang sobrang struggle sa akin yung pera nung time na yun. So kailangan ko mag-isip ng alternative. Wala kaming project sa trabaho.
So, ang dami kong bayarin. So, ano gagawin ko? So, naisip ko, ano pa lang parang high school pa lang ako, mahilig na akong mag-design ng damit. So, naisip ko parang gawin ko siyang business. So, ayun, doon na nagsimula. Doon na siya nagsimula talaga. Yeah. And I can attest to that na maganda yung shirt brand nila kasi yung gym shirt ni Mike Madrigal, si Dax yung nag-design yung gumawa. And yung tela, ang ganda ng tela. Sarap. Thank you. Yan. So, how did you come up with some of the designs, no? Saan ka na-inspire? Alam ko, some of your designs were coming from anime, pero where do you get your inspiration to design yung mga shirts mo? Ano lang, parang yung iba, idea ko sarili. Yung iba, naghanap ako ng inspiration sa Pinterest or sa kung saan man. Instagram, basically social media. Hindi ako kumukopya, naghanap lang ako ng inspiration. Reference. Mahirap kasi baka mamaya sabihin nila, kinopya ko lang tong ganito. So hindi, naghanap lang ako ng peg, kumbaga. Pero yung karamihan naman doon, idea ko sarili. Ayan. And also, later on ko lang pala nalaman na that you also design your fellow wrestlers or other wrestlers costumes. So, ilan na yung mga wrestlers na nagpunta sa'yo na pagpa-design ng costume? Dami na, hindi ko na mabilang eh. Pero ito yung kagandahan kay Dax eh. Kasi you're not you're not closing your or you're not you're open for everyone. So ito, and also coming from other promotions, you're also designing yung mga wrestlers sa kabilang promotion ng mga costumes nila. So wala naman tayong limit. And then yun nga napapansin namin na lumilitaw talaga yung design na pag nakita namin tong wrestler na to tas may suit siyang costume, design ni Dax. Thank you. Naman, collaborative naman yan. Talagang idea nila tas ako lang nag-a-apply. So, mostly naman yan eh. And you're also designing your own costumes din. So, PWR pala talaga ako na nagde-design sa gear ko. Parang naging na lang, eventually na lang, may mga lumalapit na sa akin, gusto magpagawa ng gear. Ako naman, ako, welcome naman sa akin. Kahit basta okay naman. Napag-aaralan naman eh. So, pero saan mo nakukuha yung mga materials na for the wrestling costumes? In particular? Yung iba online, yung iba may pinagkukunan talaga ako, may supplier ako. Ayun. Tapos depende na lang sa availability ng tela. Tsaka kung anong tela yung mas magandang gamitin sa particular na gear na yun. Saka yun nga, ang kagandahan kasi sa gawa ni Dax na mga wrestling costumes is that ikaw mismo yung gumagawa and you're a wrestler too. So you know na kailangan yung costume is it also, di lang siya dapat maganda, it also functions di lang siya dapat functional. Dapat pag imuipa ka ng ganito, hindi mabibiyak yung ilalim. Yes. So ganun. Talagang i-consider mo rin yung mobility ng wrestler eh. Kaya ngayon, I think ang dami mo nang suki na wrestlers. Dumarami yung suki ko, nababawasan yung tulog ko. So, pero okay. Ang gawin kahit puyat tayo. Yeah, it's still mula. Pero yeah, okay lang. Pero wag mo pa rin kakalimutang matulog, magpahinga, part pa rin ng Oo naman. So, mapunta naman tayo sa isa pang aspect ng iyong buhay that you're also a fan of tokusatsu. And nakako-connect ako sa iyo dahil I'm also a fan of tokusatsu. Kaya nga nabuo tong Geeks Out of Nowhere. Kaya ito nabuo Geeks Out of Nowhere because of
my partner who is in Hayato, si Miguel, because we love tokusatsu, and kaya nga ito na-conceptualize namin ito. So ngayon, no, ano yung mga siguro which ano yung genre na mas, or yung franchise na mas fan ka? You're a fan of Super Sentai ba, Kamen Rider, or Ultraman, ano pang, or Metal Heroes? Actually, hindi ako masyadong fan ng Ultraman. Basta outside of Toei, hindi ako masyadong makafollow. Ang talagang inaano ko is yung Kamen Rider Super Sentai. Yun palagi. Actually, especially ngayon, nagbabalik loob ako sa Super Sentai. Yes. So, kasi matagal akong nawala eh. Matagal akong hindi nakaka-follow eh. So, yun. Can you, sabihin na natin kung ano yung top 5 mo na Super Sentai and top 5 na Kamen Rider series? Sige. Based lang to sa mga napanood ko na kasi hindi ko naman napanood. Sige, number 1, muna tayo? Sa Kamen Rider muna tayo. Siyempre, Black. Yes. Hindi mo mawala yan, Black. Ano yan eh. Super solid na story yan eh. Oo. Tapos, ano pa yung isa? Den-O. Yes, Den-O. Den-O. Ano na rin yun. Isa sa mga pinakagusto ko rin yun kasi yung brand of comedy niya kasi yung ganda rin. Oo. Ang galing ni Takeru Sato doon. Takeru Sato. Doon simula sa Takeru Sato. Tapos, Kabuto. Yeah. Kabuto. Isa rin yung kasi naangasan din ako dun sa costume design eh. Ano na, tatlo na, no? So, pang-apat, hindi ko masyadong na-follow yung mga recent eh. Pero gusto ko yung tong isa, yung may Desire Grand Prix. Gits. Gits. Yeah, Gits. Yun. Gusto ko rin yung yung concept. Survival kasi parang Ryuki. Yeah. Tapos, yung huli, sabihin natin Decade. Kasi parang anniversary rider. Gawin na pala natin yung top 6 para sakto sa gimmick mo. Number 6. Double. Yes. Silang anniversary rider. So, pinanood mo rin yung Futopi na anime. Oo, kaso hindi ko nasundan masyado. Parang 3 episodes lang yata yung napanood ko sa Futopi. Super Sentai naman. Super Sentai, siyempre, top 6. Number 1, particular order ba o kahit hindi? Kahit hindi. Unang-una, Maskman, siyempre. Yep, Maskman. Kasi ang ganda rin ang storya nun eh. Tapos, Boukenger. Boukenger. Kasi yung nagbalik sa akin sa Super Sentai. Yun yung talaga nag-in sa Super Sentai. Akala ko kasi dati, yung Super Sentai is Chinese rip of the Power Rangers. Sorry. Pero hindi pala. Yun. Boukenger nag-ano sa akin ulit. Nag-introduce sa akin ng Super Sentai as Super Sentai talaga. Tapos, pangatlo, Magi Ranger. Yeah. Mas gusto ko yung family element niya kaysa dun sa 5-man. Kasi kompleto eh. May binan ka pa eh. May nanay tatay na may binan pa. So kompleto yung family dynamic niya. So pang-apat, ito yung pinapanood ko ngayon, yung King Oger. Yes. King Oger. Gusto ko rin yung concept niya kasi parang hindi siya team eh. Hindi sila team. Parang mga leader sila ng iba't ibang kingdom kasi. Tapos parang pinoprotektahan lang nila yung realm. Yes, they have, meron silang vested interest, pero, alam mo yun, iba yung sige. Sorry, ikaw muna. Iba-iba yung iba-iba yung motives nila eh. Hindi sila yung talagang team na iisa lang yung goal na protektahan yung Earth. Parang hindi. Yung isa makasarili, yung isa turncoat. Basta iba-iba sila. Iba-iba sila. Talagang mga Harry Trey na talaga yung nila. Yung ugali. Which is very relatable sa situation natin ngayon sa mundo eh. Sobra. Lalo na ngayon. Tapos ilan na ba yun? 3 or 4? 4 na, no? Oo. Okay. Yung fifth,
naman is sige, sabihin natin Jetman. Oh, yeah. Jetman. Gusto ko rin yung storya niya. Tapos, yung panghuli, pang 6, siyempre, yung nagsimula nung Power Rangers, yung Zeo Ranger. Dito, medyo strange lang, no? Di mo nasabi yung Gokaiger. Sorry. No? Diba? Kulang na kulang yung 6 eh. Oo nga. Kasi, for me, no, personally, yun rin yung isa sa mga nagpabalik sa akin sa Super Sentai. Gokaiger. Because of yung nostalgia and also yung gimmick nila na pirata sila na nakukuha nila yung powers, diba? Yung ibang Super Sentai. Parang ano rin yan eh, parang isa rin yan sa mga gusto ko na nag-throwback sila sa mga previous na Sentai teams. Hindi ko lang siya nabanggit, pero yun. Yeah, okay lang. Pero what can you say about yung current lineup of current Super Sentai ngayon? For me, ang ganda nung ng King Oja, pero pagdating nung Boom Bunja. Ako rin, di ko siya natapos. Pero bala ko nang kagad panoorin yung Gosyuja. Yung Gosyuja. Oh, para maganda rin yung niya eh. Para maganda rin yung concept niya eh. And to think na it's a anniversary rin siya. Anniversary Sentai. So, yan. Pero yun nga, King Oja is for what I'm thinking now. For me, for the recent Super Sentai, siya yung high bar siya. No, ang ganda niya talaga. Ang ganda talaga nung niya eh. Nung concept niya eh. Yes. And Kings and Queens. Yeah. Alam natin na yun nga, nasabi na natin that you're a fan of Tokusatsu. And recently, naglabas ka ng post na punta ka sa Kurata Steakhouse and you have met Tetsuo Kurata, Kamen Rider Black. Ano yung feeling? Kasi ako naiinggit ako dahil nakita, na meet mo siya in person at the same time na kausap mo pa, nakapagpa-picture pa. Napakasaya niya. Sobrang unexpected kasi na ma-meet namin siya nung time na yun kasi ang akala, pupunta lang kami doon, balak lang talaga namin dumaan. Gusto lang namin makita yung steakhouse. Tapos hindi namin alam na doon pala siya. So habang binabrowse namin yung mga naka-display sa gallery, out of nowhere bigla lumabas. Lumabas siya nasa harapan ko lang siya, parang 3 feet away lang siya sa akin. Tapos parang ako naka-freeze ako hindi ako makagalaw kasi nandun na siya eh. Nandun na siya eh. Ang saya lang talaga. Parang childhood hero mo nakita mo in person. Yes. Yung nga, nakakatuwa doon eh. Ako talaga personally naiinggit ako eh. Pero meron silang opening opening na ngayon din. So by March ata, mag-open sila, and then hindi lang siya ang nandun, pati si Red Mask, Red Mask, andun si Dragon Ranger, si Pink 5, oo. and tapos sa Turbo Ranger, hindi ko lang alam kung anong kulay. Ewan ko kung na-invite rin ata dun si Black Condor. I don't know, di ko Black Condor. Tama. Nandun din Black Condor. Wow. Medyo heavy guts na lineup ang pupunta for the opening. Sa pagdating namin doon, medyo team pa kami kasi parang yung mga ibang tao doon parang baka isipin parang kami, sobrang fan kami. Tapos nung lumabas si Tetsuo, mas malala pa pala yung fanboying nila sa amin. Talagang mga fan din talaga sila na nagpunta doon para lang makita siya. Pero syempre, yung iba doon napilitan na kumain.
Okay, napilitan din kumain syempre. Pero okay naman yung price, hindi naman siya pricey, parang okay na rin. Reasonable naman na yung price ng mga food. Yeah, hopefully matry ko din pumunta doon, and kung andun pa sana si Tetsuo Kurata. Ayan. So opening na ulit pupunta. Yeah. So we talked about yung yung pagiging mainstream ng local wrestling scene natin dito sa Pilipinas, no? And it eventually it transcended na to the big screen, to the movies. So we'll talk about I want to ask about your experience being part of Fusha Libre. Siyempre, masaya rin. Siyempre, first time nating magkaroon ng ganung gig eh. Parang first time mo tapos ikaw agad yung double ng main character. Paulo Contis. So, ang saya. Parang doon mo ma-appreciate yung production as livelihood ng mga tao na nandun. Ang dali mo lang kasing ang dali mo lang silang i-criticize kasi nakikita mo lang sila sa TV. Papanood mo lang, pwede mo silang i-bash, pwede mo silang i-criticize. Pero pag nandun ka na mismo sa set, ibang-iba, parang trabaho talaga. Like, parang ma-appreciate mo talaga yung hirap dun sa set. Like how are the actors dun? Sila, Paulo Contis, John Arcilla, Khalil Ramos. How did they interact with you? People? Mabait naman sila. Kaya lang mostly kasi most of the time kasi nasa lang sila. Nasa quarters lang sila. Lalabas lang sila pag time na nila sa eksena. Pero pag pag ina-approach namin sila, mabait naman sila. Nakakausap nila kami na parang lang, coworker, ganun, acquaintance. And then syempre yun nga nasabi mo na rin na you played as the double for Paulo Contis character, Fusha Libre, no? So how was your interaction with him and you also guide him through the stunts din, diba? Actually, meron naman kaming stunt coordinator. So sila yung nagmamando, tapos ako parang inaalalayan ko lang din siya kung ano yung gagawin ko, parang sige, okay lang kahit hindi mo na siya hindi ka na mag-commit dun sa move, ako nang bahala. Parang ganun. Ako na lang yung magbabump. ako na lang bahala doon. So yun. Yeah. So, merong ibang stunts na siya rin yung gumagawa. Parang sila na bahala ko paano i-edit. So, pero yeah, it's good experience na rin for the wrestlers din dito sa Pilipinas kasi it extends your exposure, diba? Kasi di lang kayo nakikita sa mga shows ninyo sa FPW, kundi na nakikita na rin kayo ngayon sa mainstream media like movies and so yun nga, hopefully we could see you more more movies as pero meron ulit bago ngayon, hindi ko muna pwedeng sabihin ko saan. Abangan na lang na. Malalaman nyo na lang pag pinost ko na. Yes. Di pa kasi pwede. Ayun. And I think that concludes na our episode for this today ba for this moment, no? Again, thank you very much to Dax Xaviera for being our guest sa ating episode. So ulitin. Yes, of course. Pakitin eh. Oo. Yeah, I will try to contact you kapag meron tayong tokusatsu dedicated episode. Sige, maganda. Sige. Imagine ako. And then yun, before we end, meron ka ba bang i-shout out? Yun lang. Shout out sa girlfriend ko. Yeah. Tapos family ko rin, siyempre. Ayun. Nood lang isa mga wrestling fans, March 23
sa Big Studios, nood kayo ng FPW Astig. Mabalik na kami after ilang months. Pwede bang nakakamiss din. May secret show daw kayo na balitaan ko. Secret show? Secret show? Oo. Saan yun? Kailan? Di ko nga rin alam eh. Sabi? Basta nasabi ko nga rin kay Legendarius na Pero baka illusion ko nga lang 'yun. Baka din nag-i-illusion ka lang. Oo nga eh. Alam kong meron akong episodes of delusion eh. Kailangan ko na siguro magpatingin. Oo. Patingin ka lang. Guni-guni ko lang. Ayan. Again, thank you very much again for Dax Saviera for being here. Yes, ulitin natin to. Yan. Kusatsu episode, sali niyo ako. Of course. Yan. And also, for me naman, shoutout naman to my wife, to my parents din, sa kapatid ko, and to my co-workers and college friends. Also to our fellow wrestling fans din. Thank you for your support, and thank you din sa mga nanood ng previous episode natin about Legendarius. Hopefully di kayo na brainwash. Kagaya ko, joke lang. Pero meron naman tayo konting aral na mapupulot doon. Joke lang. Kahit na basta depende na lang kung anong depende na lang kung anong gusto nyong mapulot doon. Kung may aral ba. Well, anyway, again, thank you again to Dax for being here on our episode. And also, yun nga, don't forget, FPW Astig, ang unang show ngayong 2025 which will happen on March 23, 2025 at Big Studios. See you there, guys. And yun, that concludes. Yun. Yes. Support by Dax Clothing, of course. You can tama. Please promote na rin yung clothing line mo. Yung Dax Clothing, sa mga sockmed lang. Yes. Lang kayo, ingat lang kayo. Yeah, I can attest to that. Masarap suotin yung nila, yung damit nila. Napabili ako nung Mike Madrigal shirt na gawa nila. Sarap suotin. Register ako ng merch soon, bili kayo. Yes. Ayun, merch ni Dax din suod sa mga FPW shows. And with that, we conclude our episode. Thank you very much to Dax Saviera for being our guest sa episode na to. And number 6, magkakalimutan, 6-man. And of course, you can catch us on our YouTube channel, Geeks Around Nowhere. So please like this video, share nyo na rin. And also, we're available on our social medias, Geeks Around Nowhere on Facebook, Instagram. Wala kami sa Twitter or X, pero meron kaming Threads and TikTok. And yan. I'm Jomar together with Dax Saviera, and we are 1, 2, 3. Geeks Around Nowhere. Okay, bye-bye. Thank you again, Dax Saviera. See you.